Ito, ang totoo, sabi ni Liamas, sobrang kinabahan ang kampo ni Sara dahil bubuksan ang kanilang mga bank accounts. Ako talagang kakabahan sila pagdating dito sa bank accounts, no? Sigurado yan, walang lusot. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. From Hong Kong. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Abracadabra ba, Sir Leonardo? Actually, napakahirap sa part ng Supreme Court na mag-issue ng TRO diyan. Tama, Kanal. Kasi bakit mo papatigilin ang Justice Committee o yung yung actually House pa rin ang gumagawa niyan. Yeah, yung proseso nagsimula na. Part yan nung tinatawag nating ang House of Representatives ang may exclusive power to initiate impeachment proceedings. Medyo mayroon lang ako na ililinaw. Ang contention kasi nila, dapat daw ang House of Representatives o in this case yung Justice Committee, hindi daw dapat nagsusubpina ng mga documents, ng mga evidence, saka ng mga testigo. Kasi dapat daw sa trial na yung mga subpina na yan. Yan yung isang issue nila eh. Kumbaga na sumusubra daw ang Justice Committee kasi nagsusubpina siya, parang ang ginagawa niya, pinifill upan niya yung mga kulang niya. Fishing expedition ang labas. Dahil sa totoo naman daw, wala pa talagang sapat na ebidensya. Dahil wala pang sapat na ebidensya, gidinadaan sa mga subpina. Kaya hindi daw tama yon. Dahil daw dyan, grave abuse of discretion yan. At dahil grave abuse of discretion, that amounts to jurisdiction. Kaya hinihiling nila mag-TRO. Pero ang term kasi is grave abuse of discretion. Yung ginagawa ba ng Justice Committee ay grave? assuming pang may abuso sa tingin nila, grave ba yan para pigilin ng Korte Suprema na Saka marami nang pangyayari sa atin. Inaresto nga si Duterte na yan former president. Linakad rin nila na mag-TRO. Nag-issue ba ng TRO ang Korte Suprema? Hindi. Kahit yan, nung original nilang finalya nung 2025, di ba, February 5 yung articles of impeachment inakyat na sa Senado. The following day, parang February 6 or 7, kaagad-agad nagpetition na sila for certiorari with prayer again for TRO. Hindi rin naman grinant yung TRO eh. So, mas malala pa yung nakaraan. Ibig sabihin, mas pa talaga yon, hinug na kasi talagang may articles of impeachment na at dinala na sa Senado. Ito nasa Justice Committee pa lang. Kumbaga, wala pa nga sa determination pa lang o probable cause. So, tama ka, wala pang justiciable dito. Wala, Kaya pwede, ang sabihin pa diyan, pagpatuloy pa muna ng Justice Committee yung trabaho niya. Kaya masyadong premature. Kaya tama ka, agree din ako, hindi ito sasang-ayunan ng Korte Suprema. At saka, if ever man nagawin niya ng Korte Suprema na i-grant yung TRO, mapapahiya ang Korte Suprema dyan. Malalagay sila sa alanganin kasi kung noon nga, hindi na yung TRO yung ginawa nila, saka at least kahit papano nun, dumaan din sa mahaba-habang panahon. Kasi yung petition, February 6, dinesisyon ng Korte Suprema noon, July 25 yata yon. So malapit na nun ng SONA nang naglabas ng desisyon yung Korte Suprema. At least pinag-aralan ng Korte Suprema. Ito, pagka-file, mag-i-issue ka ng TRO, parang pigilan lang yan. Masisira yung ating separation of powers. Kaya malaki ang magiging effect nito sa workings ng ating demokrasi. Kasi ano pang silbi ng impeachment? Wala na. Lahat, lagi na lang nilang pinapatay ang impeachment. Kahit ganito na sinusunod na ng Justice Committee yung step-by-step process na prescribed ng Supreme Court. Tapos iti-TRO mo. Kaya sa tingin ko talaga, agree tayo na wala. Hindi mag-aano dyan ang Supreme Court ng TRO. Lang yon. Doon lang sa sinasabi yung sinasabing wala namang ebidensya pa, sufficient evidence, at parang nagpi-fishing expedition. At ang sabi, rehas lang naman ito nung nakaraan. Ano ba naman ang ini-expect mo sa ngayon? Ang ini-expect mo naman talaga, yung grounds nung nakaraang impeachment, dahil hindi natuloy. Diba?
Kahit naman ang Korte Suprema nagsabi, hindi kami magta-touch doon sa issue ng mga grounds. Procedural lang yung tinouch nila, yung issue ng due process. So tayo naman, inulit natin yung mga grounds. Dinagdagan lang natin ang mga bago, katulad nung kay Madriaga, di ba? Kumbaga, ngayon, yung ebidensya ba natin sapat na? Yes, sapat na. Kaya lang yung last time, yung mga dokumento katulad ng mga bank records, wala talaga yan noon. Kasi ang plano noon ng prosecution natin sa Senado na lang isusumpina pag nagsimula na yung trial. Doon na lang kasi pwede naman 'yon. Ay gusto nilang mangyari magkaroon ng hearing sa Justice Committee. Pwede namang mag-avail na doon ng ang tawag namin diyan sa mga abogado, compulsory processes. Nandyan 'yan sa procedure o sa impeachment rules o proceedings. May kapangyarihan ang Committee on Justice na gumamit ng mga compulsory processes. Ang compulsory processes, yan na yung subpoena ad testificandum, subpoena dosis tecum. Yang mga yan, hindi naman yan parang dahil wala pang sapat na ebidensya. Kaya lang, ano lang yan? Halimbawa, yung pagbabanta ni Sara na ipapapatay si Marcos, si Lisa Araneta at saka si Romualdez. Nandun na ba yan? Naka-attach na ba yan doon sa original? Yes. Mayroon na siyempre. Kaya lang, alam naman natin na ang NBI nag-conduct ng investigation kasi nga may kaso sa NBI yun inimbestigahan yun. So, tama lang na isumpi ng NBI, baka mayroon pa kayo diyang mga findings na wala pa doon sa dati. So, kaya sinusumpi na yung NBI nung mga additional na evidence nila. Kaya, mayroon na bang evidence sa dati at naka-attach na? Yes, kaya lang mayroong dagdag. Bakit mo hindi isusumpi na yung mga dagdag? Saka bakit kapag babawalan na isumpi na yung mga dagdag na findings ng NBI, di ba? Ano yan? Ikaw na, ano ka lang muna, mahaba na yung na-explain ko eh. Oo. Halimbawa, yung tingin ko doon sila kinakabahan, yung pagbubukas ng mga bank accounts. No? Dahil sa ngayon, ang nasabpina nila yung SALN, yung mga SEC registration ng kanilang mga properties. Hindi ko alam sa BIR kung sinabpina rin nila. Wala pa doon sa mga bank accounts. No? Ang tingin ko, yung susunod, kung meron na silang SALN, meron na silang SEC papers tungkol sa mga properties, mga negosyo, no? etc. etc. Then, ang sasabihin nila, logical, na tignan namin yung mga bank accounts kung consistent dito sa SALN, no? etc. etc. Na ang sabi ni Luistro, dahil nakalagay daw sa ating mga rules, na pwedeng i-require ang AMLA na buksan yung bank accounts for the purpose ng impeachment. At yung impeachment, hindi lang naman nangyayari sa Senado, nangyayari lang sa House. Yun ang paliwanag nila, no? Nila Luistro. Kaya ang tingin nila, yung Congress at saka yung Ombudsman ay pwedeng i-request dito sa AMLA na pabuksan yung mga bank accounts sa mga bangko. No? So yun yung mga, doon sila kinakabahan. Doon sila kinakabahan. Speaking of bank accounts, mayroon tayong bank secrecy law. No? Ngayon, kung tayo na ang complainant, halimbawa tayo yung complainant. Ngayon, alam natin na ang isa sa issue unexplained wealth. Tayo ba, Nald, pwede ba tayong mag-request sa bangko ng bank records ni Sara? Natural, hindi. Sino ba tayo? Private citizen tayo eh. Pero, mayroong exception sa bank secrecy law. Dalawa yon. Upon lawful order of the court or in the impeachment process proceeding. So dito, sa pag-file mo ng impeachment, wala pa dun yung bank records kasi hindi mo pa naman pwedeng i-attach yun kasi private tayo eh. Pero kapag ongoing na yung impeachment proceeding, sufficient na informed, sufficient in substance, sufficient in grounds, yung mga member ng Justice Committee, gusto nilang masiguro kung ano ba to, baka naman wala naman tong batayan na magpurso tayo nito. Sige nga, isupina natin yung bank records, tingnan natin. Sila yun ang susupina ha. Yung mga members ng Justice Committee, hindi naman tayo eh. So ibig sabihin, pagbabawalan mo ba yung Justice Committee na magsupina nun? Within sa power nila yon as members ng Justice Committee para mag-guide sila sa pagdidesisyon nila kung may probable cause nga wala. So, at saka... dapat nga, attorney, dapat nga kung wala ka naman tinatago, ikaw lang mismo magkusa. Diba? Buksan yung account, wala tayo. Kung tayo yung kasama sa akusado, tayo na mismo magpapabukas. Diba? Wala naman tayo tinatago. Hindi. Ang naging problema kasi dito sa kanila. Nung nag-file kasi tayo ng impeachment complaint nung una,
fast track yon. Kaya hindi na tayo nagsubpina sa mga bangko. Yes. Kasi Yes. ano yun eh. Sa fast Senado track. na yun. Sa Oo. Senado na yun. Oo. Ang plano sana ng mga ano natin, yung mga kongresista natin sa prosecution, doon na lang magsusubpina sa Senate. Ay, ano eh, binago na nila yung mode ngayon. Dinaan na natin doon sa hearing sa Justice Committee. So pwedeng magsubpina yon. Tapos ngayon, hindi nila kasi naisip na kapag nagsubpina sa Justice Committee, mabuti nga yun kasi yung mga members ng Justice Committee, hindi nila kukontrahin ang subpina niyan. Pero kung doon sana sa Senado, baka yung mga senador na kakampi nila, i-oppose yun. Oo. Oh. So ibig sabihin, nag-work at their disadvantage tuloy. Yung decision ng Supreme Court. Decision ng ano to eh, ngayon, inaakusa nila yung Justice Committee na bias, double standards daw. Sa totoo lang, nung natalo tayo sa Korte Suprema, nagreklamo tayo pero ginalang natin. Nag-comment tayo pero ginalang natin, sinunod natin, di ba? Sila naman, at their disadvantage ngayon itong nangyayari sa House. Kasi talo sila sa numero. Numbers game ang impeachment eh. Mukhang makakalusot sa House kasi maraming sa Justice Committee, lalo na sa plenary. Ngayon, kung talo man sila dito, tanggapin nila yan. Ganyan talaga ang impeachment eh. Di ba? Eh pagdating naman sa Senado, nakakasiguro siguro sila, tayo naman mahihirapan doon ng mga complainants. Okay lang yun. Laban tayo, di ba? Eh ganyan talaga yan eh. Pero yung gusto nilang mangyari, patayin na ng Supreme Court yung process eh. Bunyog, halikan na kasama ka. Takot yan, attorney, takot. As in, takot sagad sa buto ang takot nila, di ba? Diyos ko, Lord Rudy. Mag-last topic tayo. Dalawin nga natin si Senator Risa, mga kakabsat. Ito. Dalawin natin si Senator Risa. May sinira ko. Ngayon lang. Okay, pakinggan muna natin to mga kabsat. Kay Senator Risa muna tayo. Alright, last topic tayo bago tayo mag-rest. Kasi naka-almost ko tayo. Mag-almost 2 hours na tayo mga kabsat. Alright. Ay, lagyan ko pa ng countdown to. Lagyan ko ng countdown to mga kabsat. Wait lang. Here we go.